Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Sa pagpapatuloy ng pag-debunk natin sa mga myths may kinalaman sa ating pagmamaneho, pag-usapan natin ano ba yung 6 na myths o maling akala kapag kayo ay nagdadrive sa baha. Ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Myth number 1, kapag hindi umaabot sa bumper yung baha, safe ka pa? O tandaan natin, hindi laging bumper ang basehan para masabi nating safe ang level ng baha na pwede mong daanan. Maraming factor. Pero ang pinaka-main factor natin ay yung sukat or location ng inyong air intake. Bakit mahalaga yon? Kasi yung air intake, kagaya ng sabi ko sa nakaraang video, ito yung pinapasukan ng hangin papunta sa ating engine, sa combustion chamber ng ating makina. Kaya isipin nyo, kapag ka naabot ng tubig yan at nahigop ng engine natin yung tubig instead of air, ano kaya yung pwede mangyari? O pwedeng masira yung makina natin. At bawat sasakyan, bawat model ng sasakyan, iba't iba yung location ng mga air intakes. May iba mababaw lang, nasa ibabaw lang ng hood banda. Yung iba naman medyo malalim ng konti. Minsan ka-level na siya ng gulong. Kaya kailangan nyo mag-ingat when it comes to that. Kaya check nyo mabuti, buksan nyo yung hood ng inyong sasakyan, hanapin niyo ang air intake hose, tingnan niyo yung air filter ninyo, kung saan banda yon, yun yung sukatan ninyo kung hanggang saan ng level ng baha ang pwede ninyong suungin, hindi yung hanggang bumper. Next myth, kapag namatayan ka ng engine sa baha, i-start mo lang ulit tapos i-andar mo. Hindi ganun guys. Tandaan natin, number 1 reason kung bakit ka namatayan ng engine habang dumadaan sa baha ay malamang sa malamang may nakapasok na tubig sa combustion chamber mo. Kaya nga namatay yung engine mo eh. Kasi hindi kayang mag-produce ng combustion ng engine kapag may kasamang tubig, yung gasolina at saka yung hangin. Kaya tandaan niyo guys, ang hangin at gasolina nako-compress yan, pero ang tubig hindi. Kaya yung tubig may iwan talaga yan sa loob ng makina natin. At delikado yun. Kapag pinilit yung i-start yung makina ninyo at meron tubig sa loob nito, pwede makapasok yan sa mga kasulok-sulukan ng ating mga makina kagaya ng mga connecting rods at pwedeng mabali ang mga internals yan. At pag nabali yon, mas malaking gastos yun guys. Yung tinatawag nating wasak yung makina ninyo. Kaya instead na konting adjustment lang sana or konting repair lang kasi pinasok ng tubig, ang mangyayari, magiging palit engine pa ang ending yun yan, di ba? Next myth, kapag dumadaan ka daw sa baha, kailangan mong apakan yung preno mo para hindi mawala yung kapit. Maraming nagsasabi niyan, lalo na yung mga old school na mga driver or mekaniko. Pero tandaan natin guys, hindi kailangang tapakan yung preno habang tumatawid kayo sa baha. Kasi mas kailangan ninyong consistent kayo sa accelerator pedal or sa silinyador habang tumatawid. Kailangan ma-maintain nyo yung smooth na speed habang tumatawid kayo ng baha. Kasi kapag preno kayo ng preno, yung exhaust ninyo guys, pwedeng pasukan ng tubig yan pabalik. Kaya kailangan consistent yung buga ng tambucho ninyo para malalabas niya palagi yung tubig at hindi makapasok sa loob ng inyong makina. Pwede nyo tapakan yung preno para malinis to after ninyong tumawid ng baha. At doon, ang gagawin nyo lang, dahan-dahang tapak lang. Mawawala na agad yung tubig niyan at hindi na yan kakalawangin kapag nakalampas na kayo sa baha. Pero kapag tumatawid kayo sa baha, kailangan consistent yung speed ninyo. Kaya huwag kayong tatapak sa preno. Unless, syempre, pag kailangan yung huminto. Next myth, ibomba mo lang yung accelerator pedal para mabilis kang makatawid. Totoo, baka may nagsasabi na ganyan kasi baka iniisip nila mas mabilis kang makatawid sa baha, much better. Pero totoo, delikado yan guys. Bakit? Kasi kapag mabilis ang takbo ninyo kapag may baha, kagaya ng nakaraang video natin, pwede kayong mag-hydroplaning. Mawalan ng kapit yung gulong ninyo sa kalsada at pwede pa yung maging cause ng aksidente sa inyo. Kaya hindi pabilisan guys yung pagtawid sa baha. Anong mas kailangan nyo? Kagaya ng sabi ko kanina, mas kailangan steady yung takbo natin. Kasi kapag ka-steady yung takbo natin, mas controlled natin yun at mababawasan natin yung pag-splash ng tubig
sa paligid ng sasakyan natin. Kasi kapag nag-splash yan, mapapansin nyo, pwedeng pumasok yan sa ilalim, lalo na kung walang engine cover yung ilalim ng inyong sasakyan. May mga ilang sasakyan na gano'n like Toyota Race. No, pag pumasok yung splash ng tubig yan, pwede niyang maabot ang alternator ninyo or iba pa ninyong mga engine components na pwedeng masira kapag nabasa ng tubig. Kaya kapag tumatawid kayo sa baha, hindi yan pabilisan guys. Dapat consistent ang inyong speed. Next myth, kapag meron ka daw SUV o kaya pick-up, ligtas ka na sa kahit anong baha. Totoo naman, mataas yung water waiting depth ng mga SUV at saka ng mga pick-up kasi matataas talaga sila eh. Pero tandaan nyo guys, meron niyang limitation. Usually, ang water wading depth ng mga SUV at pickups nasa around 800 millimeters. So, ibig sabihin, mga hanggang hood yun, no? Pwede. Pero minsan, kapag sobrang taas doon, nakakapasok din yung tubig sa kanila. Delikado din yon sa mga SUV at saka mga pickup. So, hindi porke may baha at naka-SUV ka o kaya naka-pickup ka, lulusungin mo ito agad kasi pwede pa rin itong ma-reach yung air intake ng iyong sasakyan. Kaya delikado pa rin. Pwede pa rin masira yung SUV mo kaya yung pickup mo. Yung iba, ang ginagawa nila, nagpapakabit sila ng mod, yung tinatawag nating snorkel. Sabihin, tinataas nila yung air intake ng kanilang pickup or ng kanilang SUV. Maganda yon. Siguraduhin nyo lang tama yung pagkakabit nun kasi kailangan watertight siya at sealed properly. Para kahit lumusong ka sa baha, kahit hanggang windshield mo pa yan, safe pa rin yung SUV mo or yung pickup mo basta naka-snorkel ka. Pero kung stuck lang, ingat-ingat pa rin or hinay-hinay pa rin kayo guys sa paglusong sa baha. Hindi baha-proof ang mga SUV at saka mga pickup kahit gaano pa yan kataas. Last myth, automatic na sagot ng insurance kapag ka nabaha ang iyong sasakyan. Pwede, pero not all the time. Make sure nyo guys, no, kapag ka naka-comprehensive insurance kayo, hindi automatic nakasama yung baha doon. Kaya kailangan basahin yung mabuti yung terms ng inyong insurance. Kailangan nakalagay doon yung tawag nila AOG, Act of God, or sabi pa nga ng iba, AON, or Act of Nature. Kasi kasama doon, yun nga, yung nalaglagan ng puno, o kaya naman, nabaha yung sasakyan mo. So, kailangan indicated talaga doon para makasigurado kayo na sasagutin ng insurance ninyo kapag nabaha ang inyong sasakyan. Pero, eto ang pero dyan guys, kailangan nyo itong pag-isipan. Kasi mag-iimbestiga ang insurance, may kinalaman dyan. Baka ma-prove nila na ang taas na pala ng baha, sinikap nyo pa rin idaan yung sasakyan ninyo, makakount yun as negligence. Hindi sasagutin ng insurance yun. Usually, ang sinasagot nila yung nakapark yung sasakyan ninyo, tapos nabaha. Madalas ganun yung case. Pero kapag alam nyo ng mataas yung tubig, dinaan nyo pa rin, most likely, makakount yun as negligence at hindi yung sasagutin ng inyong insurance company. Kaya kapag mataas yung tubig baha, tansyahin nyo mabuti guys. Mas maganda ng safe kayo, huwag nyo nang ilusong, kaysa naman masiraan kayo sa gitna at delikado yun. So yun guys, ano yung 6 na mga myths o mga maling paniniwala when it comes sa pagmamaneho sa mga baha o sa mga flooded areas. Meron ba akong na-miss? Comment down below kung ano pa yung tingin nyo maling akala when it comes to that. So kung nakatulong sa inyo yung video na to, click nyo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo na madalas mag-drive sa mga bahaing lugar. At syempre, kung hindi ka pa naka-follow or naka-subscribe kay CarTalksPH, click mo naman yung follow or subscribe button at pati notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. So, till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!